So malapit na mga kababayan na ma-establish kung paano lumipad, nalunok mga kababayan yung pera ng bayan. So ang testimonya mga kababayan ng dating branch manager ng Land Bank of the Philippines dito sa ikasampung araw ng impeachment trial ni Sara Duterte ay nagpapatibay sa isang malinaw na nakakabahala mga kababayan na sistema. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So day 10 ng impeachment trial ni Sara Duterte kahapon, nakita na ninyo, na-booking na yung pattern, yung protocol, yung protocol ng paghawak ng handling ng pera ni Sara Duterte. Ano niya Mr. Maravillas yung style? Style sindikato po. Yung pagkubra ng pera sa bangko. Pati yung pag-deliver po. Nakita na ninyo, mga kababayan. Kaya sabi ni Land Bank branch manager, former branch manager Violeta Constantino, nang tanungin kung ano niya yung tingin mo sa large withdrawal ng cash. Sabi ni Erwin Tolfo, tinatanong si Constantino, unusual niya. You see? Tapos yung isa pa na witness, yung pangalawa, gumagamit nga niya ng fire exit para ilabas yung bagbag ng pera. Yun, mga kababayan, yung lumabas sa day 10 ng impeachment trial ni Sara Duterte. So yun ang pag-usapan natin. Yung pattern, the pattern is forming, mga kababayan. The Office of the Vice President Confidential Funds Cash Out Protocol. Kakaiba yung protocol na ginagamit nila mga kababayan. At yung pattern, parihas ng pattern ng paggastos, delivery ng duffel bags ni Ramil Madriaga. Nasabi nga ni Ramil Madriaga, hindi niya 11 days, yung 125 million, just less than 24 hours, 18 hours to be exact, dinispose ko niya. So malapit na mga kababayan na ma-establish kung paano lumipad, nalunok mga kababayan yung pera ng bayan. So ang testimonya mga kababayan ng dating branch manager ng Land Bank of the Philippines dito sa ikasampung araw ng impeachment trial ni Sara Duterte ay nagpapatibay sa isang malinaw na nakakabahala mga kababayan na sistema ng pag-dispose ng pera o pag-gamit ng pera ng bayan mga kababayan. Ang bilyon-bilyong pondo ng bayan ay dumaloy sa Office of the Vice President saka sa DepEd ay tila may eksaktong protocol. Bawal mag-iwan ng bakas. Dapat walang money trail mga kababayan. Walang paper trail sa pag-dispose. So ang sunod-sunod mga kababayan na dambuhalang cash encashments ay hindi lamang po unusual tulad ng lumabas kahapon, kundi nagpapakita ng isang kalkulado at kahinahinalang operational scheme na direktang lumalabag mga kababayan sa umiiral na batas. Una, mga irregularidad, unusual po. Dalaga. At illegal na protocol sa pag-withdraw ng pera. Batay kasi mga kababayan sa opisyal na record ng paglilitis at pagsusuri ng mga bank record sa day 10 ng hearing po, ng trial, narito ang mga natuklasang anomalya sa pag-withdraw ng 125 million pesos at mahigit kalating bilyong pondo sa kabuuan, 500 million
Sunod-sunod yon mga kababayan, na kinobra. Lahat ng cheque, outright cash encashment yung ginawa. Walang bakas. So ano po yung impormasyon na lumabas? Kinumpirma po ni dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager, Violeta Constantino, na ang Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, nag-ingkas mga kababayan ng 4 na cheque na nagkakahalaga ng tig 125 million o kabuang 500 million pesos. Ang bawat 125 million ay inilabas sa anyo ng purong cash at hinati-hati sa mga bundle ng 1 million at binuhat gamit ang 3 hanggang 4 na mga malalaking gym bags. So ang mga regular na transaksyon ng gobyerno ay dinideposito mga kababayan sa bangko. Binabayad sa pamamagitan ng cheque sa mga suppliers para may malinaw na resibo at saka audit. Ang sadyang pagkuha mga kababayan ng daang-daang milyong piso sa anyo ng cash na sinisilid po sa mga gym bags ay lohikal na ginagawa upang putulin ang financial trail, money trail, at itago kung kanino o saan talaga napunta ang bilyones. Yung mga expenses po, dinajustify na lang mga kababayan sa pamamagitan ng mga acknowledgement receipts. At doon sa mga acknowledgement receipts, lumalabas na puro chichiria. At yung mga pirma mga kababayan doon sa mga supposed beneficiaries, puro po peke. Kasi na-discover mga kababayan ng National Bureau of Investigation sa forensic examination nila ng signature na yung mga pirma ay ginawa lang mga kababayan ng mga 5 hanggang 10 tao. Yun ang lumabas. Kaya sabi ko sa inyo, pigil na pigil talaga nila ang pagtestimony ni Sara Duterte. Kasi hindi ito kayang ipaliwanag ni Sara Duterte. Kaya ginawa ni Sara, lumipad na lang. Magawa ng mga rallies at magpalabas ng kung ano-ano mga controversial statements para ilihis ang ating atensyon dito sa impeachment trial in relation sa Article 1, yung paggamit ng confidential funds. Law-based framework, mga kababayan, dapat ang ginagawa. Bagamat pilit na dinidepensa ng kabilang kampo na legal dahil may pirma ang ganitong sistema, ay hayagang sumasampal naman ito sa Commission on Audit COA Circular Number 97-002 na nagtatakda na ang mga cash advances ay dapat sapat lamang sa kasalukuyang operational needs. Yan ang rules, mga kababayan. Nilalabag din ito ang diwa ng Anti-Money Laundering Council o Anti-Money Laundering Act pala or AMLA, kung saan ang mga transaksyon na lagpas sa 500,000 na walang malinaw na pang-ekonomiyang layunin ay tinuturing na red flag po. Quarterly po at naka-schedule na labas ng pera, hindi as needed yung nangyari, yung na-discover po. Ngayon, ano yung mga impormasyon na nakuha natin sa hearing kahapon, sa trial? Lumabas sa mga pizza ng mga cheque December 20, 2022. Enero 31, April 18 at saka July 13, 2023. Na mayroong isang nakadesenyong quarterly schedule po o regular na pattern ng pagpapalabas at pag-ingkas ng dambuhalang pondo
Hindi as needed, mga kababayan. So ang confidential funds at intelligence funds ay nilikha, mga kababayan, para sa mga hindi inaasahang krisis, kaya dapat as needed siya. Mga banta sa seguridad o biglaang operasyon. So bakit quarterly yung naging release? So doon pa lang red flag na. Kung ang labas ng pera ay parang sumusweldo lang kada 3 buwan, ang ibig sabihin yan, mga kababayan, hindi ito ginamit para sa emergency, kundi itirinato bilang regular na budget o parang fixed quarterly allowance. That is a red flag. Kasi confidential funds for emergency siya. As needed, dapat yung release. So labag ito sa diwa, mga kababayan, ng joint circular na number 2015-01 ng COA at saka ng DBM, na nagsasaad na ang mga confidential funds ay dapat gamitin lamang, mga kababayan, sa mga partikular, mga biglaan at saka lehitimong operasyon may kinalaman sa pambansang seguridad. At ipinagbabawal ang paggamit nito bilang karaniwang pondo ng opisina. Lalaking problema talaga po ang pinasok ni Sara Duterte. Coordinated yung effort. At gumamit sila ng fire exit, tactical escape ang ginawa. Parang style sindikato talaga. So, ano yung mga nakuhang information doon sa trial? Sa panig naman po ng DepEd, tumistigo si dating Land Bank DepEd Branch Manager Ninita Camposano ng SDO ni Sara na si Edward Fajarda, nag-encash ng 3 cheque, nagkakahalaga daw ng 37.5 million pesos bawat isa, o kabuang 112.5 million pesos sa loob ng 3 taon. So matapos makuha, mga kababayan, ang milyon-milyon na cash, kinumpirmang sadyang pinapadaan ang opisyal sa fire exit o emergency door ng bangko sa halip na sa regular na labasan. Kung ang isang transaksyon ay malinis, lehitimo at ligtas, walang dahilan, mga kababayan, ang isang opisyal ng gobyerno na magtago, umiwas sa mga tao at tumakas gamit ang emergency exit o fire exit habang bitbit ang milyon-milyon na cash. Di ba yan mga gamit na ganyan, fire exit, parang ugali, mga kababayan, ng isang magnanakaw? Di ba? Doon na niya sa yung exit natin sa labas para mabilisan tayo na tumakas. Utak magnanakaw ang gumagawa ng ganon, mga kababayan. Maski nga yung bangko, pag nagde-deliver ng pera, hindi fire exit ang ginagamit. Yung front door mismo, mag-deliver tapos mag-transfer ng pera sa Bangko Sentral. Ang ginagamit po, yung front door, hindi yung sa likod or fire exit. Kasi nga, legal na transaksyon. Tama? Kukuha ng pera para i-deliver sa Bangko Sentral. Makikita mo yung bit-bit na lagyanan ng pera. Hindi ganitong sistema na parang hold-upper na pagkakuha ng pera gagamit ng fire exit. So makikita mo doon na parang may mali talaga. Itinatago. Kasi yan naman, Mr. Maravillas, confidential funds. Hindi ko mo confidential funds. Ganun ang sistema ng pagtakas ng pera. Labas ng pera.
So ito ay sadyang pag-iwas mga kababayan sa mata ng publiko, sa gwardiya at mga regular na CCTV cameras ng bangko. Yan ang katotohanan dyan. Ang ganitong kilos mga kababayan nagpapakita ng badges of fraud o mga sinyalis ng malisyoso na balak at intensyon sa ilalim ng batas. Tinatago mo. Nagpapatibay sa mga reklamo ng malversation of public funds at grave misconduct sa ilalim ng revised penal code. Di ba malinaw? Mga kababayan, tanging mga taong dinala mula sa Davao ang pinagkakatiwalaan sa pera, sabi sa lumabas na hearing kahapon. Ang mga taong nag-asikaso at nag-utos sa mga bank managers tulad ni na Acosta, Fajarda, Ortuño at si Zulaika ay mga personal na tauhan na mula pa sa Davao, talagang mga trustee ni Sara Duterte na kahit pitpitin mo, hindi magsasabi ng totoo. Kaya mga kababayan, sa pigil na pagsalita ng totoo, si Zulaika, sumikip yung dibdib. Ganon din si Acosta. Sumikip yung dibdib. Tinakbo sa sa ospital. Ipit na ipit kasi. Pero hindi nagsabi ng totoo. Puro pag-iwas. Narinig ninyo mga kababayan doon sa Congress pa lang. Di ba? So nilaktawan ang mga regular bihasa at permanenteng cash divisions at mga career civil service officers ng DepEd at sa kanang Office of the Vice President. Talagang mga trustee lang. Ang tanging kwalifikasyon ng mga taong ito ay hindi training sa intelligence, surveillance o law enforcement, kundi ang kanilang bulag na pagsunod, obedience, blind obedience sa utos ng Vice Presidente. So ang sadyang pag-itsapuera sa mga regular na mga accountant ay nagpapakita ng isang organisadong sabuatan. Ngayon, ito ay paglabag mga kababayan sa Civil Service Commission, CSC rules at sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Republic Act 3019. So ang pagbuo ng isang exclusive network mga kababayan o circuit upang magmanipula, umawak ng pundo sa definisyon ng conspiracy to commit graft and corruption. Kitang-kita mga kababayan dito sa lumabas na resulta ng hearing ng trial kahapon. So ang pattern ng OVP, ng Office of the Vice President mga kababayan, hindi na po siya maitatago. Ang dambuhalang pundong cash na sinisilid sa mga gym bags, ang regular na quarterly cash out at ang pagpuslit sa mga fire exit ay mga malilinaw po na silyo ng isang operasyong sadyang idinisinyo upang walang maiwang baka sa batas. Di ba? Mga kababayan, operasyong sindikato ang nakikita nating lumabas sa day 10 ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live selling po every Sunday. 7 o'clock in the evening, Philippine time.